Top 3 causes of uterine fibroids or myoma. Ito po ay madalas na nabubuo sa ating uterus at nagkakaroon po tayo nito during the years we're usually able to get pregnant. Nabubuo po ito sa isang stem cell in the smooth muscular layer of the uterus. Yung single cell na yan ay magde-divide from time to time and it will turn out into a firm rubbery mass. Ang growth patterns po nito ay iba-iba, no? Pwede po itong mag-grow ng mabagal or mabilis. Pwede po itong magstay kung gaano talaga ito kalaki or pwede rin namang mag-shrink on their own. So ano po mga causes? Number 1 is because of gene changes. Maraming fibroids na naglalaman ng iba't ibang genes na malaki ang kaibahan sa typical uterine muscle cells. Kaya kung meron kayong family history na merong myoma, better kung magpa-check up po tayo from time to time. Number 2, lifestyle factors. Kung nagkaroon ng menstruation before 10 years old, low vitamin D, obesity, madalas kumain ng mga karne at mahilig uminom ng alcohol, kasama na rin ang hindi pagkain ng gulay at prutas, high risk din po kayo sa pagkakaroon ng myoma. And number 3 is because of hormones. Ang estrogen at progesterone ang dalawang dahilan kung bakit kumakapal ang lining ng ating tissue sa ating uterus during our menstrual cycle. At ang dalawang hormones na ito ang tumutulong din upang mag-grow ang mga fibroids. Kaya naman kung gusto mong mas mababa ang risk mo magkaroon ng myoma, you should choose a healthier lifestyle. Katulad ng normal BMI, bagay na exercise sa'yo, and right nutrition. Isa sa paraan upang mas mabalanse ang ating hormones at mas ma-regulate ang ating BMI, you can use probiotics. And when it comes to probiotics, I highly recommend Provita Probiotics dahil ito po ay naglalaman ng 16 strains of good bacteria at may vitamin B complex pa. This is FDA approved at pwede po kayong uminom nito 1 capsule at bedtime. Probiotics is not just about for our hormones but also nakakatulong din po ito sa ating immune system. Kaya kung mataas ang resistensya mo, maiiwasan mo rin ang iba't ibang klase ng impeksyon. Prevention is always better than cure. Stay healthy po!